There you go, guys. Hi, everyone. So, let's get live again. And now, narinig nyo yun. Ito yun. See? Ano nga pangalan mo? Kalimutan kong pangalan niya. Say hi, hi, hi. Hi. And another one. Hiramin natin ang bird. Hiramin natin ang bird. Come on, come on, come on. Come on. Here lang. Huwag ka lumipad. Huwag ka lumipad. O baka manghuli tayo ng ibon sa labas. So, say hi. And today, mag-aano tayo. Would you like to stay here? Magla-live tayo. Okay. Be my guest. Okay. Ano na nga pangalan mo? Nakalimutan ko na pangalan mo. Yes, the bird over here. Ooh! And itong one bird is sa front natin. Okay, there you go. So guys, ang topic natin ng live ngayon ay number 1. Kung ang asawa mo ay kinuha na ng iba, babawiin mo pa ba? So, yan yung question. Kung yung asawa mo ay kinuha na ng iba, babawiin mo pa ba? Oh, nabaliktad natin yung ating camera. So, there you go, guys. Definitely, if you say na kapag kinuha, what does it mean? Nag-involve na siya into another relationship, like having their own living out of immorality. So, is that what you mean? Like, halimbawa, asawa, it means you are married, right? See, the word is listening. Mag-asawa, it means that you are married. So, it means merong union ng marriage, na kung saan yung marriage ay sa church ginagawa, 'di ba? Nagkakaroon ng ceremony sa church, sa garden. It means na may ceremony, that is the marriage. Yung nagsama lang kayo ng ganun lang, that's what you call live-in. And there you go, guys. Kapag yung asawa mo, halimbawa kung ako, kinuha ka na ng iba, what do you expect, 'di ba? Of course, yung mga babae, if sa first attempt ng babae, kaya nga nagpapakasal, 'di ba? For you to make a family. And then kaya yung babae is more on jealousy kasi nga ayaw nung babae na mag-get involved yung relationship nila in na maruin, 'di ba? So definitely kaya yung babae is nagsiselos is just because nga ayaw nung babae na mapalitan siya, 'di ba? Ayaw nung babae na mag-get involved or maruin yung family nila. But then, kung halimbawa si lalaki is the pursuing, and you know already na lalaki is the head of the family, and siya yung nagganon, may mga paraan na pwedeng gawin, like counseling, 'di ba? Nandiyan yung mga counseling and family na mag-look after dun sa union ng marriage. But then, iba kasi pag lalaki na rin yung nagloko, you need to free yourself. Why? Kasi lalo ka lang masasaktan. Right? So, you need to accept yung reality that he is into another woman. 'Di ba? So, we need to face that. And as a woman, what you need to do is to move forward. It's not easy to move forward, really. But then, for me, if sumama siya sa ibang babae, 'di ba? What does it mean? Of course, you need to respect yung sarili mo din, 'di ba? Somehow, kaya nga, if you are married, the things that you need to do is to pray for your husband and to pray for your family. As a woman, is pray for your husband, pray for your family for the protection. So yan talaga yun ang pagiging babae, right? So
it's easy sa mga babae when you say na kapag kinuha na siya ng iba, it means meron na siyang involvement ng, I mean, it's babae or even lalaki na may involvement na ng sexual immorality. So, that's it. It's different na yung usapan kapag na-involve na into sexual immorality. Right? So, yan. Kung kaya pa rin patawarin ng babae kapag bumalik sa kanya, then go ahead. But you have the right to respect yourself. Kasi siya na yung gumawa ng sexual immorality dun sa, ano ba yan, umipot ka na dun sa relationship. Which kaya yung babae is jealousy, diba? It's just because they don't want it to happen. They don't want it to happen. But then it happened. So, it means na yung lalaki, he doesn't respect you. Right? Wherein from the beginning, makikita mo na rin talaga what kind of human is he. Kung he is valuing the marriage, ano yung pananaw niya being into the marriage. Diba? Like if his family is mga hiwalay-hiwalay and that his connotation sa marriage is just like that. Kapag ako ninag mo, ayoko nang ninanag, maghihiwalay tayo, it's just like that, ganun lang. Diba? Ang pananaw mo sa marriage, so makikita mo dun sa tao what is that marriage meant to him. A marriage is meron kayong vow until death do you part. Hindi lang siya parang mag-boyfriend and mag-girlfriend. Right? So there is a vow. And the reality, paglalaban ka pa niyang babae, not until binabastos mo na siya or nadidisrespect mo na siya. Like, halimbawa, ikaw mismo na lalaki, you will be the one to supposed to be na pangalagaan yung family mo. But then, ikaw mismo yung binabastos mo yung asawa mo, like, mas kinakampihan mo yung ibang tao, like, ibang babae, kesa yung family mo, kesa yung asawa mo, then that is disrespecttion. Right? Nakaka-disrespect ng sa babae yun. And for the girls, for the woman, what you need to do is to free yourself from that difficulties. Okay, for me, based on my experience, so for me, kaya ako nakapag-move on is just because nag-work ako abroad, and really it's a big factor na maka-move on ang mag-abroad, or kung dito ka sa halimbawa dito ka sa Pilipinas, dito nangyari yon, then that's the time na yung memories is you will gonna think of it, lalo na kung nandyan lang yung asawa mo but may kinakalantar yung ibang babae and he will separate na kayo. Yun sa babae, napaka-abusive, 'di ba? Regarding sa emotion ng babae. It's so abusing. So what they need to do sa akin, really, nakapag-help sa akin na mag-move on is mag-work abroad. Diba? Mag-work. Aray ko! Kamay ko yan, daliri ko yan, hindi yan pagkain. Mag-work abroad. So, ganon. So, mag-work abroad. Ganon. So, it's really, so when they say na hindi mo kailangan mag-abroad para maka-move on or ano ba yan? I mean, para umunlad sa buhay, you need to. Kasi depende sa tao yun. Diba? Hindi naman kasi yung blessing sa akin, yun na rin yung blessing sa'yo. Iba-iba yung blessings ni God. Merong mag-prosper ka sa Pilipinas, merong nagpo-prosper sa ibang bansa. Diba? So, iba-iba yung blessing sa atin ni God. It's easy to say kapag naging successful ka sa Pilipinas. But somehow, yung blessing sa'yo ni God is different. Right? Iba-iba rin yung skills natin. Iba-iba yung gifted na talent sa atin. Iba-iba yung mindset natin. So, we need to understand that and respect each and every one na
point of view. Diba? Na point of view. Trut, tut, tut, turut, tut, tut. Sumasayaw siya. Okay, go on. So, yun. Turut, tut. So, ang kailangan natin is to respect yung mga tao around us. Right? Na wag natin i-bypass yung kanilang point of view just because naging successful tayo. Diba? Kasi nga, iba-iba yung pamamaraan sa atin ni God sa ating buhay. Paano tayo maging successful. As well as, sinishare ko nga kung paano ako nakapag-move on is, nag-abroad ako. Nag-work abroad ako. And from there, of course, yung surroundings mo is na iba. Yung memories mo is iniwan mo, right? And you moved on. Move on. Ang talagang mahirap lang sa babae when it comes to moving on is regarding sa children, their welfare, as well, their welfare, of course, yung financial. When it comes to the financial, dapat talaga is nagsusuporta yung tatay. Diba? Regardless dun sa paghihiwalay nyo, whatever the reason, ang kailangan na mabigyan ng focus o ng importance is yung mga bata. They are the one to be prioritized for them na magkaroon sila ng good living. Diba? So, yun. So, for me naman, it goes along kasi may work ako. And my mama also is helping me that time. So that's the time we help each other. Also the father before bago ako mag-abroad, he is working as an OFW, entertainer, performer, diba? Sa well-known na dance group sa TV, sa Japan, ganon. But then afterwards, hindi na siya nagsustento. But yes, when he is working in Japan and before he went to Japan, nagsusustento siya. But afterwards, yan, sige, na-involve na lalo into a different woman, into another woman. So, yan na. And as a mother, nagpursige ako mag-work. So, nag-work ako. And what happened is, na-enjoy ko yung buhay ko, being a woman, being a working mom, though malayo yung job site ko, diba? Kasi Middle East, and my children left here in the Philippines, diba? Together with my grandparents that time. And yeah, I move forward because nagpursige rin ako na continue na mag-work. Of course, anong gagawin natin sa buhay? Kaya tayo nag-aaral. Let's mag-work. Kasi when it comes to the business, you don't need na mag-aral when it comes to the business. 'Di ba? Ang kailangan mo is procedure and proper planning. 'Di ba? Coaching. Proper planning because if you have the money, you have the means to buy yung mga product na ibebenta mo, it's already you are doing yung operations mo ng selling, you are doing the business, right? But the main tendency, the main reason why people are studying because we need to gain more knowledge and of course to have a better future, mag-work. Education equals to work, right? But then in reality, yung magiging tingin mo na lang sa education is really important. Yes, if you have the business already and you're earning, is hindi na yun yung ipaprioritize mo, yung business na, because kumikita ka na. And then yung work, yung education is mo na lang yan, kumbaga second option mo na lang yan, whether you want to continue to study in college, diba? Whether you want to continue, magiging mo na lang yan, magiging second option mo na lang yan, or kapag graduate ka nga ng education,
sa college, it means, ano mo na lang yun, parang pinakang achievement mo na lang if you are earning, diba? So, what matters most kaya nag-aaral is for have a good future, mag-work, that's it. So, that's why from the very beginning, what we need to do is also to start a business. That's good. So, there you go guys. Let's go back sa ating topic na kapag may asawa ka na at kinuha ng iba, ay kukuhain mo pa ba? Diba? At the beginning, yung babae, ganun. Of course, they will fight for it. It's their family. Especially if sinabing kasal is marriage, may vow. Diba? Meron kayong vow kay God. So, ganyan talaga yung babae. Definitely, ipaglalaban nila. But then, if yung babae is nababastos na, that's the time, teka muna, I need to give respect to myself. Binabastos niya ako, not supposed to be, he is the man na pinagtatanggol ako and providing for me and my children. Eh, siya pa yung binabastos ako. What does it mean, diba? Okay. Kesa masira yung, ano mo, yung mental status mo, mag-iiyak ka, madidepress ka, wag naman. But that's the reality na nangyayari. What you need to do is to think wisely na bilang babae, what we need to do is paunlarin natin yung sarili natin. Right? And yun yung path na pinurso ko. Yun yung path na pinurso ko. And, yes, thankful ako kay God na naging successful naman ako sa path na chinus ko. Diba? Itong si Birds. Day. There you go. Another one. Pag niloko ka na ng maraming beses, babalikan mo pa ba siya? Well, when it comes sa mga babae, pag niloko ka ng maraming beses, at bumabalik sa'yo yung lalaki, marunong siya mag-sorry. Depende kung anong klaseng panloloko. Diba? But when it comes to kasi yung question is hindi naman sinabing asawa, but pag niloko ka na ng maraming beses, babalikan mo pa rin ba siya? For girlfriend and boyfriend, of course no, finish. Pag niloko mo na ako once, of course no, finish. For what? Diba? There are a lot of men over there. Diba? So bye for bye for now. I mean, kapag ganun. But when it comes to husband and wife, anong klaseng panloloko unless nahuli mo talaga siya ng babae, and that's the time as well, bye. Merong ibang babae na ina-accept pa nila and paulit-ulit na nangyayari yun. But for me, no, it's not. Diba? It's not good. It's not good like that. Kasi it's kasalanan na din what he had done. And kung paulit-ulit pa, no, of course not. You shouldn't. Life is so meaningful. Just do good. And ibibigay sa'yo ni God lahat yung mabuti. Excuse me, nagsasalita ako. Iniputan mo pa yung aking paper. Excuse me, nagsasalita ako. Pag niloko ka na, ayun. So, sa akin, pag niloko ka na ng maraming beses, of course not. Masarap ma-inlove sa taong ikaw lang ang gusto. Of course naman. Syempre kahit sino, 'di ba? Diba? Kahit sino, ano ba? Ang galaw-galaw natin ditong dalawa. 'Di ba kahit sino, kapag na-inlove ka sa taong ikaw lang yung gusto, of course, kahit sino, ay masarap yung feeling. 'Di ba? Lalo na sa babae, ay masarap yung feeling nun. Ang babae, kapag niloko mo na, hindi na yan naaalis sa isip nila. Magiging parang NBI na yan sa'yo. Diba? Ano ba yan? Magiging parang pulis na yan sa'yo. Imbestigahan ka. Parang NBI na yan sa'yo. Really? Kasi yung ano nila, yung trust nila sa'yo, isinira mo. And then, what you need to do as a man,
is to restore yung relationship. If you are really willing to build the relationship continuously. So, you need to try harder. I mean, you need to do it na i-prove mo talaga na hindi ka na nagloloko. Kasi ano na yan sa babae, parang trauma. It's an abuse. It's an abuse pag niloko ka ng lalaki, especially if you're married. Right? It's an abuse already. Sa emotional abuse, damages sa mga babae. That's already a damages sa mga babae. Tapos sisisihin nyo na mabunganga or ganto yung mga babae. Kasalanan nyo. Diba? Kung hindi kayo ng babae, edi walang ganon. Nakilala nyo ba yung babae at sila lang yung gustong-gusto nyo? Ganon ba yung relationship nila sa inyo? Of course, hindi, 'di ba? Kasi at the beginning, mahal na mahal nyo, pinapakita nyo, sinushow nyo yan, sila lang. But then, afterwards, nung na-involve kayo sa iba, and that's the time, kagulo na. That's the truth. That's the truth. Kasi, nakikip sa mind ng babae yun. Now, what you need to do is to prove on them na definitely hindi nyo nagagawin yun and that siya lang yung mahal mo and hindi nyo aasahan na hindi siya magkakaroon ng tantrums. 'Di ba? It will. Kaya wag nyo nang ipapaalala yung mga bagay na pag-uumpisahan ng mga away nyo. But you should pray. Prayer is the best protection. Prayer kasi is the best protection into the relationship. Come on. Ay, saan ka pupunta? Prayer kasi yung best protection sa relationship. 'Di ba? So, kailangan ipag-pray yung bawat isa. Kasi kahit sabihin natin na mahirap mag-move on, or mahirap magpatawad, if it's God's, hiningi mo yan kay God. God's will, hiningi mo yan kay God, definitely. Tutulungan ka ni God. 'Di ba? Anong pipiliin mo? Yung taong mayaman na mahal ka, pero di mo mahal, or yung taong mahirap na mahal ka at mahal mo din? Ano ba yan? Siyempre dapat may love. Taong mayaman na mahal ka. Siguro yun. Pwede na rin siguro yun, taong mayaman na mahal ka na gwapo. Of course, matututunan mo namang mahalin yun. Taong mayaman, kung yung tao kasi is mahal ka, kung yung tao kasi is mahal ka, what you gonna give in return is positivity kasi nafe-feel mo yung respect, nafe-feel mo na nai-spoil ka, nafe-feel mo na nire-respeto ka. Of course, in return, anong matututunan mo doon? Alam ka naman suklian mo ng disrespect, di ba? Of course, ang isusukli mo rin sa kanya is kabutihan. Kasi mabuti yung tao sa'yo. And definitely, yes, mai-in-love ka. Siguro yan. I definitely go with that. Kasi natututunan naman yung love, pero dapat guwapo. Guwapo. Or pogi. Ganun naman. Syempre. Kasi yung marriage, panghabang buhay. Don't put naman yung sarili mo into the situation na afterwards maiinggit ka, ay, ba't sila gwapo yung ganto, di bale, mabait naman. Parang ikaw na rin yung nagsasabi sa sarili mo ng, di bale, mabait naman tong asawa ko, mayaman pa, bla 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 bla. But in reality, hindi ka satisfied. Diba? So, dapat, ipag-pray din talaga yon na mayaman, na gwapo, na mahal ka. Diba? Well, kung ang pinili naman is mahirap na mahal ka, na mahal mo, magmahalan tayo, 'di ba? What's the thing that you can do is to work together. To work together para sa success nyo. And one thing, kung mahirap ka na, huwag ka nang magloko. Alam mo yun? Huwag ka nang magloko, huwag ka nang manakit. 'Di ba? So,
excuse me, sumama nga sa'yo yung tao. Kahit mahirap ka, mahal ka. Tapos sasaktan mo pa, wala ka nang pera. Forgive me guys, forgive me because that is the reality. 'Di ba girls? 'Di ba girls, girl power tayo, girl power tayo, 'di ba? Of course, sinong babae ang gusto na nagsasuffer ka na nga, tapos i-disrespect ka pa? 'Di ba? Ay talagang aalis din sa poder mo yan. So better go dun sa mayaman na mahal ka. 'Di ba? Na Lord, sana gwapo rin po or pogi. Ganun. Kasi definitely, really, if mahal mo yung sinamahan mo and magsasuffer ka, nananakit, wala nang pera, really, it's abuse din sa babae yon, of course. So, definitely, yung relationship nyo is kailangan pa din mag-success. 'Di ba? And yung iba, what is really happening? Nag-a-abroad yung babae to work para sa kanila, 'di ba? Naiiwan yung lalaki ng babae or vice versa. So, wag na nating intayin na mangyari 'yon. Dapat yung mag-asawa is always together. Tsaka pray kay God lang na magkasama kayo, you don't have any means but God will provide. Just all you need to do is to do good. Yung godly living nyo, yan talaga yun. Kasi yung mga kasalanan, yun yung nakaka-hindrance ng blessings. That's it. Yung mga kasalanan, yan yung nakaka-hindrance ng blessings. Just, kaya ang kailangan natin gawin is to pray talaga na maging successful sa buhay, maging godly living tayo. Yun, pero kung ako I definitely go doon sa mayaman na mahal ako. Pero gwapo or pogi, 'di ba? Kasi nga yung marriage is lifetime 'yan, lifetime commitment till death do you part, 'di ba? Dapat pogi. Parang nakaka-inspire din naman 'yun. Sabi, okay, meron tayong introduction dito na question. Ano kaya ang mas mabuti para sa ating kalusugan? Maligo muna bago maglaba or maglaba muna bago maligo? Right. So, in reality, it depende sa paglalaba mo. Marami na ngayon yung inverter. I mean, front load, top load. Papasok mo na lang siya na yung magbabanlaw, and siya na rin yung magda-dryer. Ilalabas mo na lang kung sa front load, yeah, that's the thing. Kung sa front load, ipapasok mo na lang siya, lalagyan mo ng sabon, lalagyan mo ng downy, alam mo ba yon? Tapos siya na yung mag-aanlaw. After mag-anlaw, siya na rin, sorry. After mag-anlaw, siya na rin yung alam mo ba yun? After mag-anlaw, siya na rin yung magda-dryer. Antang ilalabas mo na lang, tutupiin mo na lang. Alam mo ba yan? Halika. Hindi ka pala si Diggy. Ano na nga pangalan mo? Nakalimutan ko na. 'Di ba? Nakikipag-usap siya. So ganon na ngayon. Or ang labahan mo is top load ba is siya na rin yung nagda-dryer? Siya na rin ba yung nagda-dryer pag top load? I think may option ng dryer. Siya na rin yung nagda-dryer din yata pag top load. But I am familiar with front load na talagang kapag na-dryer siya is mainit tuyo yung damit. Then, kapag washing machine naman, pwede ka dun mag-unlaw. But, kapag marami pwede kang mag-unlaw na dun sa mismong tub ng washing machine. Kaya lang, kapag sa washing machine, kapag marami kang nilalabhan, 'di ba? At doon ka mag-unlaw, it will take time for you.
Diba? Maiinip ka kasi medyo mabagal din yung washing machine. So, what the thing that you need to do is ikaw ang mag-aanlaw. Ikaw ang magmamano-manong anlaw nun. Alam mo yun, masakit sa balikat, masakit sa ganto yun kapag ikaw yung gaanlaw, lalo na pag marami. Diba? So, yun lang. Baka mamaya is meron kang back pain or body pain. So, it's better for you na maligo muna bago maglaba. Diba? Kasi dun sa mag-aanlaw, dun yun. Kapag yung katawan mo is napawisan and afterwards liligo ka, is baka magkaroon ka ng body pain, back pain. So, it's better for you na maligo at maglaba at magpahinga and later on maligo. 'Di ba? Kasi mga naglalaba lalo na kung mano-mano afterwards basa. So ang tendency liligo. 'Di ba? Kung naligo ka na tapos nabasa ka, it's okay. You feel comfortable pa rin kasi nakaliko ka na, malinis ka. 'Di ba? Kung hindi ka nakaligo bago ka maglaba at nabasa ka, ang gusto mo is maligo kasi feeling mo ang dumi mo. So that's it. Isa pa dito, sabi nila, nasa ex ang true love. Bakit ka maghahanap ng bagong girlfriend? Or mag-aasawa kung nasa ex pala ang true love. 'Di ba? Ano ba 'yan? Definitely maiintindihan natin 'yon just because yun yung first time nila na ma-inlove, tumibok-tibok yung puso nila. Yung iba, baka yun yung first kiss nila, or ano pang first, diba? So, hindi natin maalis sa kanila yung sasabihin nila na sa ex yung kanilang true love. But, if you will gonna involve into another relationship again after ma-fail yung relationship nyo nung ex mo, kaya nga siya sinasabing true love, bakit kayo naging mag-ex, 'di ba? Now, if na-fail yung relationship nyo, and nagkaroon ka uli ng iba, and na parang, ano pa tawag doon? Na i-compare mo yung relationship mo ngayon, tsaka yung ex mo, and na-find out mo na nasa ex yung true love mo, it will be definitely cheating. Why cheating? Hoy, hamarap ka dito, why cheating? Kasi nga, you are supposed to love yung current mo na ka-relation, 100%, diba? Ganun yun. Huwag kang iipot sa kamay ko. So, ganun yun. Dapat yung 100% mong love and focus sa karelasyon mo is binibigay mo. Yung mga ex, hindi na iniisip yon kasi tapos na. Right? So, hindi na yon. Yes. You agree? Do you agree with me? You're speaking in English. Are you speaking in English? Kuku. Which song do you want? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Ito, alaga to ng anak ko, si Raven. Hi to Raven Liam Golshan. Mag-hi tayo. Hi to Raven Liam Golshan. Naku, ito yung birds mo. Hi to Naomi Jade. Hi to Daniel. Hi to my tito na nag-birthday nung nakaraan. He is working in Kuwait. He's working in Kuwait sa US Embassy, sa Consul Department, right? So, nag-birthday siya and nagpa-Viking siya. Tito. Hindi ako nakasama nag-Vikings. Well, ba't yung mga anak kong dalawa kasama? Yung dalawa kong girls kasama. Diba? Ikaw, gusto mo rin mag-Vikings? Vikings, yung buffet? Gusto mo din yan? Ano bang kinakain mo? Ay! Kumakain ka ba ng karne? Ay! So, yan. There you go. Let's continue na magbasa ng questions. So, yung mga questions, guys, na sinasagot ko ngayon is kinuha ko sa
Kinuha ko sa account ko sa TikTok ng mga questions nila doon na pinagsasagot ko din by verse. And now, I need to talk to you all about this. Okay? So, paano kayo naka-move on? So, yun nga, na-explain ko na, 'di ba? Naka-move on ako is nag-abroad ako. It's really a big factor na nakabigay sa akin ng positive impact yung aking pag-abroad. 'Di ba? Na-focus ako sa work, sa aking career advancement, 'di ba? And sa pag-career advancement ko, sa patuloy kong pag-career advancement, of course, yung mga anak ko is already benefited. So hindi ko sila idadahilan na nag-abroad ako kasi single mother ako, yung mga anak ko, blah blah blah. But hindi, but I want to umunlad bilang babae, bilang nanay. Nandyan ka pala, ikaw pala nakikipag-usap sa akin, 'di ba? So nandyan. Yun yung naging best way ko kung paano ako naka-move on and I keep on smiling, diba? So, alam mo yun, when I'm asking about the financial support sa father ng anak ko, and I am talking about my ex, I am talking about their father. Di ba pala ex kasi still kung hiwalay lang kayo de facto and yung paper is already intact, yung marriage contract is already intact, it means you're still married sa mata ni God at sa mata ng tao at sa batas. Right? Oh, the things that you need to do is to file for the divorce or the annulment. Ba't ka natutulog? Before you can call them na ex, 'di ba? Because you cannot get involved into another husband. So paano mo siya matatawag na ex? Maybe boyfriend, you can get involved, 'di ba? But when you come to say ex-husband, bakit may current husband ka ba? 'Di ba? Unless na divorce ka na or annulled ka. 'Di ba? So that's the thing that we need to be clarified and knowledgeable about that. So that's the thing, guys. Yun, pag work ko ng abroad, keep yourself beautiful, keep yourself busy. Una, really, I'm affected kapag yung mga babae, yung mga asawa nila is nasa abroad sila, yung mga lalaki, and they're having girlfriends, and may asawa, married sila sa Pilipinas. Really, I'm affected. Or even yung mga friends ko, I'm really affected by those situations. Ano ba yan? Ano ba yan? Nakikipag-usap ka ba? O ano ba rin yung gusto mo? Diba? So, that's the thing. And yung pag-work abroad, yan kasi makikita mo yung mga opportunities sa'yo. 'Di ba? Kumikita ka. You can buy yung mga things na gusto mo. They can easily give you gifts, kahit jewelry, gold, lalo na kung sa Middle East, 'di ba? Ganun yung galawan ng regalo sa Middle East. Gold agad. And that's the thing. Mura lang din naman talaga yung gold. Ako kasi, if dati rin, kapag nakita ko lang yung design, binibili ko, and yung pala 18K lang. 'Di ba? Or ginigift sa akin. And then later on, yung mga 18K ko, sa totoo lang, yung mga 18K ko, pinagbibenta ko. 'Di ba? And I'm buying new one, 21K and 22K. 'Di ba? Kasi konti lang yung difference nila and mas puro yung 21K and 22K. Right? So, ganun. And afterwards, ang na-learn ko is mag-gift ng 22K. 22K na jewelry. Kasi, how I am treating myself, ganun din yung family members ko and my friends, 'di ba? If I'm treating myself na, lalo na kung may budget naman ako, na gusto ko is 22K, of course, yung gusto ko rin sa kanila is yung best din, 22K kung i-gift ko, 'di ba?
Lalo na, konti lang din naman yung diferensya. Go dun sa 22K. So, ganun sa Middle East. Ang galawan is mag-gift ng gold. Right? Yan. O magkainan. Ganun. Ngayon, ang isa pang question is dapat ba ibigay ang password ng FB account mo sa BF or GF or asawa? What do you think? What do you think? What do you think? Tama bang ibigay yung password ng mga social media accounts? For me, naka-on lang yan sa phone ko. And if really you are not hiding anything, hindi ka matatakot na pakialaman ng asawa mo or boyfriend, girlfriend mo yung phone mo. Not necessary ibigay pa sa'yo yung password. At kapag, halimbawa, boyfriend, girlfriend lang kayo, you are living separately pa, or if you are living together, ino-open mo yung Facebook niya, that's bad, diba? There is a law about privacy, lalo na when it comes to the Middle East, na what we need to understand is to respect yung privacy ng bawat isa, lalo na kung pagsisimula ng away, 'di ba? So bawal pakialaman yung cellphone nung asawa. 'Di ba? Hindi lang password, but buong cellphone. 'Di ba? But kung yung asawa mo is okay lang sa kanya, then that's good. Pag magreklamo, edi that's bad. 'Di ba? Kailangan din talaga may trust. Kailangan din talaga is my trust. You don't need to give the password. Kung yung cellphone mo naman is laging naka-on yung mga social media account mo, bakit mo pa ibibigay yung password? Thank you, Lord. Thank you, Lord, natighay ako. So, unless na lang, kung itong babae is open, i-check yung social media account mo sa bahay, kung hindi kayo magkasama. Diba, nag-NBI move or nagpi-PNP moves. So, yan na, mga ninja moves. So, girls, huwag nyo nang gawin yun kasi, alam mo yun, pagsisimulan lang din ng mga away. And definitely, sino lang later on ang nag-iiyak, sino lang ang nakakaranas na ma-heartbreak, di ba, mga babae lang. So, yan naman is definitely, kung may ginagawang kalokohan yung asawa nyo, or boyfriend nyo, or girlfriend nyo, definitely, it will come out. And sabi nga ni God, when the time is right, the Lord will make it happen. So, maging thankful tayo kung halimbawa na-fail man yung relationship natin kasi merong magandang plan si God. Kasi nga, His plan is to prosper us, not to harm. 'Di ba? So, yan yun. For me, I don't need to give yung password ng Facebook ko sa boyfriend and girlfriend ko because ako naman, you can check my phone, you can borrow my phone. Why do you need the password pa? But if you want the password, kasi ino-open mo sa inyo, up to you. I will gonna give it to you, 'di ba? What I mean is, the thing that you needed is communication. Communication lang naman. If na-explain mo rin ng mabuti why you need the password, then baka ibigay sa'yo. Not unless gusto mo lang gamitin para mag-check, yun yung reason mo is malamang hindi ibibigay sa'yo ng lalaki yan, 'di ba? But if your reason is gusto mo ding malaman para dalawa kayong may alam, edi that's good. That's good. But for me, I am more concerned dun sa password ng Vault, 'di ba? Ng Vault, password ng ATM, debit card, password ng credit card. Diyan tayo, girls, mag-focus. Okay?
Kasi kung hawak mo yung kaban ng bayan, paano pa yan makapagloko? Especially kung asawa, 'di ba? 'Di ba? Pero nga ang lalaki kung gusto may paraan, yan yung sinasabi nila. But the best thing, girls, is napaka-small issue nung pag-awayan yun yung password na hindi ibigay sa'yo. Tapos pag-iisipan mo, siguro meron kang ganito, 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 ganito. 'Di ba? So, napaka-small issue na lang yun para pagsimulan ng away. 'Di ba? So, what's the best thing? Mag-focus na lang kung ano yung ikakabuti ng relationship. Mag-focus kung paano mabibuild yung relationship, yung trust towards each others, at saka yung paano mapanatili yung attraction sa bawat isa. Kasi importante yan. Bakit nai-involve ang mga lalaki sa iba? Just because of their desire, their attraction, their lust. Itiyan mo. Diba? Pag sinabi niya sa'yo, gusto niya pala malaking dede. Okay, at least sinabi niya sa'yo yung totoo. Diba? Na kaya pala hindi mo nga siya mapabehave is just because meron siyang ibang dinidesire. And when you comes to keep going yung relationship mo sa kanya and ganun yung dinidesire niya, ikaw lang yung nasasaktan na babae. So what the thing that you need to do is to respect yourself and make yourself free from any distractions and continue to move forward. Diba? Marami pa tayong maaabot sa buhay. Right? Right or wrong? Sa akin kasi, I definitely no need to give the password ng aking mga social media account sa aking boyfriend or girlfriend. Hindi naman, of course, babae ako or asawa. Separate naman ako, di ba? So, what's the thing? Separate de facto. So, the thing that we need to do is lagi naka-open yung social media ko and I can share it to you for free. For free. Para i-video kita, para yung video natin is kumita, 'di ba? So may kickback ako. So ganun guys, what I'm telling you is instead na pag-awayan nyo pa yung password, just think kung paano kayo magkaka-income. Hoy, natutulog ka na yata sa kamay ko just think for kung paano kayo magkaka-income, paano nyo pauunlarin yung bawat sarili nyo. 'Di ba? And I am more concerned sa credit card, sa debit card, yon sa password, sa credit card password, debit card password, and yung Vault password. Syempre, nandun yung kaba ng bayan, 'di ba? 'Di ba? Kuku. So that's the good thing. Hindi ako pala away because definitely hindi ako pala away sa mga ganun. But naranasan ko rin na makabasa ako ng mga ganun nang hindi ko naman sinasadya na magbuklat or mag-check. 'Di ba? But if you are husband and wife, of course, you are sharing together ng things. Yung kanya is sayo, yung sayo is kanya. That's the thing. Even yung katawan natin is for our husband and yung sa kanilang katawan is for the wife. Ayan ang marital obligation kapag married. Magkaiba, different kapag boyfriend and girlfriend pa lang. Alright, so ganon. Right? So, kung ako yung girlfriend or ako yung asawa, dapat ang password na meron ako is password ng credit card, ng debit card, ng Vault. Inyo na yung mga password nyo sa cellphone nyo ng Facebook, ng social media. 'Di ba? Which definitely, naka-on lang naman yan and you can share it to me. Right? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Kuku.
Yung isang question is, na naisulat ko is mga tips kung paano maging OFW. So, another question. Kung ikaw papipiliin, ano pipiliin mo? Yung mali na masaya ka or tama pero di ka masaya? Ayan na naman yung mga question na kakaiba. 'Di ba? Was really, the good thing is of course, always piliin natin is yung tama, yung godly living kasi it's too impossible na maging hindi ka masaya sa tama na buhay or yung godly living. Kasi mas dyan ka pa nga mabibless ni God sa godly living. Kasi kung nasa sinful living ka, and masaya ka, kaya ka kinikip dun sa sinful living na masaya ka, is just because they wanna keep you into sinning ng evil. So definitely, kaya mo mafe-feel na hindi masaya sa pagiging good is kasi medyo weird nga kasi maraming bawal, maraming hindi pwedeng gawin na mali kasi magiging sinner ka. Diba? That is the reality. But napakasarap mamuhay nang meron kang peace sa buhay mo na na in a relationship, kailan kaya ako papakasalan nito, magpapakasal kaya kami, o ganto, ganyan, 'di ba? So, medyo yung kaisipan mo is disturbed. Kasi, you are living in sinful way. If, halimbawa, live in. 'Diba? So, nandyan talaga yung isipin mo, tatanungin kayo ng mga tao, kailan kayo magpapakasal, blah, 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 blah. That affects you. Na you also give question to yourself, ay, oo nga, kailan niya kaya ako papakasalan? May anak na kami, ay kailan kaya kami magpapakasal? 'Diba? So, that is already disturbing you. Hindi ka at peace. Why? It's just because you are living in sin, 'di ba? If you are living in a godly way, kasal kayo, peaceful ka. Ikaw ang reyna. Why? Because ikaw na yung asawa, you have the paper. So ano pang iisipin mo? 'Di ba? 'Di ba? So, and a lot more na mga situation na mafe-feel mo na hindi ka at peace while living in a sinful life. Kaya what the thing that we need to do if we see ourselves na namumuhay tayo sa kasalanan is to get out from sin right now. Right now. Right? Kuku. Masaya talaga ang mamuhay ng mali. Kasi worldly yan eh. Worldly. 'Di ba? Idolizing, worldly 'yan. Kasi boring ang mamuhay ng tama. Kasi ang isising mo lang diyan is praising kay God, mag-aaral ka ng Bible. 'Di ba? Bawal yung masyadong worldly na loud na mga music, na mga worldly na nainuman, bawal yun. So talagang hindi ka masaya in doing godly living. And that what the evil wants. 'Di ba? Kaya nga sabi sa Bible is parang konti yung nakakasumpong ng daan papunta ng ano ba 'yun? 'Yun. Kasi nga mas nagugustuhan ng mga tao yung worldly living na hindi nila alam yung dulo nun is kapahamakan. But if you go to the narrow road, 'di ba? And yung pala is buhay na walang hanggan naman yung katumbas nun. So, that's the information that I can give you guys and answering those questions nga na nasa TikTok that I bring in here sa live ko para meron tayong topic na mapag-usapan. Right? So, ito ang aking partner this time sa aking live, ang aking guest si Kuku. Kasi pag mag-guest ako ng tao, di syempre may ano yun, may talent fee. Di ba? I-guest ko halimbawa yung mga anak ko. Ay nakakahiya naman na hindi mo bigyan ng talent fee. Ito mo nang si Birds. Birds. Kasi ito yung isa. Tapos yung iba, di ba, nasa baba. Ayan.
So, yun talaga yun, guys. And yung ating another question is, tips para sa mga gusto maging OFW. O sige, sama ko na dito. Tips para sa mga gusto maging OFW. Ikaw ba gusto maging OFW? Or gusto mo sumama sa abroad? Pag nag-travel, ganun. O mag-work sa abroad? Gusto mo ba yan? O mamuhay sa abroad? Gusto mo ba yan? Kung ikaw alaga ka, tapos mag-abroad yung may-ari sa'yo, magtatrabaho doon, gusto mo ba sumama? Or mag-nationality na doon, gusto mo ba sumama abroad? Gusto mo ba mamuhay abroad? Of course, masarap din. Masarap ang mamuhay abroad, lalo na sa mga country na mga nangungunang country. 'Di ba? So, ayan na yung security nila, napakataas ng level ng security, standard of living, 'di ba? Madali mong i-achieve yung mga gusto mong bilhin, makapasyal sa mga gusto mong pasyalan ng mga country, is very easy. Tsaka yung salary is higher, of course, kaya mas makakasustain ka sa relatives mo, sa family mo, sa sarili mo, magka-boyfriend ka pa or asawa ka ng afam, 'di ba? Ng local sa country na yon, and that's good. Right? So, ang mga tips natin sa mga gusto maging OFW, just make sure na meron kayong plan. Right? Meron kayong plan. Diba? Anong gusto nyo sa buhay nyo? Bakit kayo nagtrabaho abroad? Well, for me kasi, yung trabaho abroad at saka sa local sa Pilipinas, it's the same thing. Bakit gusto mo magtrabaho? Of course, para kumita and mag-advancement sa buhay. Diba? Dapat para mag-advancement sa buhay, magkaroon tayo ng career advancement. Kaya gusto natin magkaroon ng trabaho. Siyempre, anong gagawin natin sa buhay natin? Is either magtrabaho or mag-business or both. Right? So, tips para sa maging OFW is talagang kailangan matatag. Imagine mo kung ikaw sa mag-work abroad, sa bahay or sa sales or sa hotel, 2 years contract, 'di ba? So imagine mo 2 years contract, yun yung sasahurin mo sa pinirmahan mong kontrata doon sa country kung saan ka ma-assign. So definitely you need to think wisely. Kung yung bang salary na in-offer sa'yo is really enough for you, you can negotiate. Right? Transportation, accommodation, how about the food? 'Di ba? How about my vacation leave? May insurance, so kailangan nating maging vocal about that. Why? It involves kasi yung ating job, and imagine mo naka-contract ka ng 2 years doon. And yung iba naman, when you get there, pwede kang mag-resign at maghanap ng ibang trabaho sa ibang company na mas mataas yung pasahod. That's what they call local hire na. Yung doon na hinahire or lumilipat sila doon ng company, and that is valid, that is legal, kasi may mga country na meron sa labor nila is pinaprocess na yung ganun, that you don't need to exit nung country na yun para mabisahan nung company. Dati kasi nga is nag-i-exit sila para mabisahan sila, and this time they don't need to exit. Sa mga GCC country na meron na sa labor nila ng mobility, ganon, na doon na lang bibisahan nung company na lilipatan mo, that you don't need to exit nung country na yon. Like halimbawa sa Kingdom of Bahrain, diba? So I worked before in the Kingdom of Bahrain, and I work also in Qatar. Both I work in sales, right? Perfumery, clothing, makeup, lingerie. So, yan, yung mga pinagtrabahuan ko. Alam mo ba yon? So, definitely, naka-involve tayo sa iba't ibang mga kinds ng trainings, diba, para sa career advancement, and that I'm sharing to you guys. Definitely, of course, even my SMDP training, diba, na natutunan ko. SMDP is the Store Manager Development Program. Doon sa company kung saan na naging manager ako.
Diba? And so it happened na nag-restructuring. Diba? Nag-restructuring yung company and nag-downsize sila ng mga tao. Nag-downsize sila, so definitely nag-terminate sila ng mga tauhan. But the reason is restructuring all throughout the GCC nung time na yun. It's restructuring. So, wag na nating lagyan ng iba pang issue. Right? Naiisipin, bakit ka na-terminate? Sinabi na nga sa yung restructuring. Bakit nga isa ka sa na-terminate? Nag-downsize nga is restructuring. Right? So, ibig sabihin, nagko-cost cut sila if restructuring because they are removing those employees who has the higher salary and keeping yung mga okay na mura pa ang pasahod. So, that's the thing. Kaya nag-restructuring. Diba? Nagda-downsize, nagko-cost cut. So that's it, guys, that we are always ready. Being OFW, kailangan nating maging proactive din na may mga opportunities kung working ka sa house, like kadama, in Arabic is kadama or katulong. May mga iba na nakakapag-apply sa sales, sa retail, na mas malaki yung nakukuha nilang sahod. Right? And even they have the freedom to live on their own, na hindi na sa bahay ng amo, yung iba nga is accommodation or live out. So, they have their own freedom. Kaya mas lalo silang nag-i-enjoy working abroad. Diba? Kasi na-enjoy nila yung freedom nila, they roam around, happenings, yun. Kaya mas na-enjoy nila ang mag-stay sa ibang bansa at tumatagal na mag-work sa ibang bansa. Diba? Yun talaga yun. And nakakapag-asawa pa ng mga nationality doon. Ewan ko ba? Sa tinagal ko nag-work naman sa Middle East. Diba? Ang lokal doon is mga friends ko lang. Because if pinakita nyo rin kasi that decent kayong tao, so that's the time they're also gonna respect you. So, yun. Kailangan sa OFW is maging respectful kayo pa rin bilang babae. Kasi, especially when you are involving into different nationality, lalo na kung sa Middle East, like, meron silang connotation kapag Filipina is like this, like that, maririnig nyo doon, 'di ba? Na magkano lang, load card lang, ganto, ganyan. It's really, maririnig nyo talaga yung mga kwento ng ganon. That's why yung tingin nila sa Filipina is as easy as that. But kayo, sa sarili nyo, kayo ang magbibigay ng decency para i-respect kayo. Diba? If they are joking with you, just acknowledge them politely. Diba? Or even, kung ayaw nyo, wala kayo sa mood, huwag nyong kausapin. Right? Kasi definitely, itatagal nyo sa contract nyo and you need na makipagkapwa-tao din. Kaya the best thing is, if they are talking to you, talk to them politely, with decency. Yun, with decency and talagang serious din kayo. Hindi yung, diba? So, that's the time, mabibigyan din kayo ng connotation na, ito, ganyan. Kapag medyo strict kayo at with decency, diba? Umpisa pa lang, pagpaloko-loko, I will call police. Ganon ninyo. Hindi rin kayo, meron silang restriction. Alam nila na, hey, ito ay hindi basta-basta na makakausap ng ganon. 'Di ba? Yung parang hindi ko ito ma-offeran ng ganon, 'di ba? Kasi kahit din tayo mga tao, alam natin yung capacity ng bawat isang tao or ina-assume natin na ganto, ganyan.
Diba? But from the beginning, pag nababastos tayo, what we need to do is maging proactive tayo that I don't accept yung disrespect mo sa akin. And next time, do not do it again. This time, it's okay. But please, next time, do not do it again to me or to anybody. Right? Ganun. So, we need to speak for others. We need to speak for others. And para hindi na rin mabastos yung ibang mga kalahi natin. 'Di ba? Yung country is bawal yung mga maikling damit. 'Di ba? Then, do not wear na lang yung mga maikling damit na medyo seductive na damit, lalo na sa mga strict na country like KSA, sa Qatar, medyo strict pa. So, that's the thing. May part pa rin sa Dubai, I think, na medyo ano pa din, conservative. So, that's it. We need to be mindful dun sa kanilang laws. 'Di ba? Na bawal sa kanila ang mag-sex, especially kung hindi kayo kasal, at bawal mag-PDA. Kahit nga kasal na, bawal mag-PDA. Pero may country rin na hindi naman ganun ka-strict. But be sure na lang, para sure, wag na lang mag-PDA. Alright? PDA is the public display of affection. So, para for sure, wag na lang mag-PDA. Kahit mag-asawa, when it comes to Dubai, bawal mag-PDA. So, yun na lang. Ano pa? Sa mga gusto mag-OFW, really think wisely, kasi yung pipirmahan yung contract regarding sa job site, sa job description. Diba? Kasi isipin nyo, 2 years yan. 2 years nyo na contract. Ngayon, kapag really hindi maganda yung pakikitungo sa inyo or like this, you can have the option, 'di ba? You can have the option na mag-career advancement. I-take yung opportunity. Yung iba nakakapag-apply nga sa sales, sa retail, sa mall, ganun. So, take lang yung opportunity, wag susuko agad. Kasi ganun din. Uwi kayo ng Pilipinas, maghanap rin kayo ng trabaho, mas magkano lang ang sahod. Diba? Mas mababa pa sa ibang bansa, nakaka-offer ng malaki-laki. Kaya akala ka nila pag OFW is mayaman na. Well, that's good. Kasi napaka-easy naman talaga yung buhay when it comes sa ibang bansa. Lalo na kung may trabaho ka, when it comes to employment, 'di ba? Tsaka hindi uso yung baker, hindi uso yung palakasan, politikahan, hindi uso yun, bawal pa nga yun, lalo na kung sa Middle East, bawal pa yun. So, that's it guys, na mga simple tips, and always pray. Maging magalang tayo sa mga tao so they can also respect us. As a matter of fact, communication is the key. Kasi kung may proper communication, give them warning kung nababastos ka, then that's the time. Hindi ka nila aabusuhin. Okay? Proper communication. Kahit din naman sa Pilipinas 'di ba? Or kahit saang lupalop sa mundo. Communication talaga is the key. Paano kayo magkakaintindihan ng saloobin ng bawat isa if you didn't communicate, 'di ba? So napaka-importante talaga ng communication, and